Purihin po ang pangalan ng Panginoon, isang mabiyayang pagkakataon na tayo po'y muling makapag-aral ng salita ng Diyos. At ang ating pong passage ngayon, hanguin po natin sa Mark chapter 1, verse 1 hanggang 8. Ang pangangaral ni Juan na tagapagbautismo. Ito ang simula ng magandang balita tungkol kay Hesukristo, ang anak ng Diyos. Tulad ng nakasulat sa aklat ni Propeta Isaias, narito ang sugo ko na aking ipadadalang mauuna sa iyo. Iahanda niya ang iyong daraanan. Ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran. At dumating nga sa ilang si Juan na tagapagbautismo na nangaral. Pagsisihan ninyo talikuran ng inyong mga kasalanan at pabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Verse 5, halos lahat ng taga-Judea at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binautismuhan niya sa ilog Jordan. Ang damit ni Juan ay yari sa balahibo ng kamelyo at balat naman ng hayop ang kanyang sinturon. Ang kanya naman pagkain ay balang at pulot-pukyutan. Ito ang ipinapahayag niya sa mga tao. Ang darating na kasunod ko ay higit na makapangyarihan kaysa akin. Ni hindi ako karapat-dapat yumukod at magkalas man lamang ng tali ng kanyang sandalyas. Verse 8, binautismuhan ko kayo sa tubig, ngunit babautismuhan niya kayo sa Espiritu Santo. Purihin po ang mabuting balita ng ating Panginoon. So tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos at ang ating pong paksa, tawagin po natin itong The Ministry of John the Baptist. Ang ministeryo ni Juan Bautista. The Gospel of Mark is pointing us to John the Baptist ministry. Actually, maging yung synoptic nito, no, may mga kinalaman, no, nagtuturo itong gospel na ito, no, or si Mark is pointing us to John the Baptist ministry. Pero bilang ating pangunahing karakter o bida, ay ipinapisay din po siya ni Isaiah, no? Sabi dito, subalit itinuturo din ng ating bida, no? Tinuturo din ng ating bida, walang iba kundi si John the Baptist. John the Baptist is also pointing us to Jesus. Pinupoint niya tayo, tinuturo niya rin po tayo sa talagang tunay na bida. At ang tunay na bida, walang iba kundi ang atin pong Panginoong Jesus, no? Kaya dito may makikita po tayong isang napakagandang katotohanan na ang tunay na lingkod ng Diyos, no? Ang tunay na lingkod is giving honor to whom the honor is due. Yung tunay na lingkod, binibigay yung nararapat na karangalan para sa nararapat tumanggap nito. This is one of the best character ng isang lingkod ng Diyos, ano? Yung meron po tayong attitude na giving honor to whom the honor is due. Huwag nating angkinin yung karangalan, no? At alam naman natin na ang karangalan ay sa Diyos lamang. So anyway, ang ating pong teaching lesson ngayon ay simulan po natin ito sa let us learn from the life of John the Baptist. Kasi magandang aral yung buhay po ni Juan Bautista, no, sa ating mga lingkod ng Diyos, particularly sa mga may panawagan sa ministry. Sapagkat pag ini-evaluate ko nga po itong buhay ni John, the born to be beheaded, no? Imagine niyo po, pinanganak para isang araw ay pupugutan po ng ulo dahil sa kanyang pagtalima, dahil sa kanyang pagsunod, sa kanyang panawagan sa atin pong Panginoon. So, number 1 po natin ditong lesson and teaching ay the mission of John the Baptist. Simple lang ang kanyang mission. Ang kanyang mission ay ang tungkol kay Jesus, no, upang ihanda ang kanilang mga puso para sa darating na Mesiyas. Ito ay para ituro ang mga tao kay Kristo, pointing people to Jesus. Yung napakaganda dito, laging uulit-ulitin natin, ano, yung katotohanan na si Juan Bautista ay itinuturo niya talaga, no? Tinuturo niya ang tao kay Kristo. Kaya nga, kung maalala po natin yung huling talata ng binasa po natin, sabi niya, binabautismuhan ko kayo sa tubig. Subalit, darating yung higit na mas makapangyarihan at babautismuhan niya kayo
sa Espiritu, no? Ito ay isang napakagandang halimbawa ng mga lingkod na merong napakagandang perspektibo sa kanila pong mga panawagan. Ano ang iyong misyon, no? Remember na pag hindi mo alam ang misyon mo, sabi ko nga, konsumisyon yan. Iisa ang ating misyon, mga kapatid, ituro ang tao o ituro ang mga tao kay Kristo na siyang tagapagligtas. Sapagkat at the end of the day, wala naman talaga tayong magagawa sa buhay ng sino man, maliban ang Panginoon po ang siyang gumalaw, no? Ang trabaho natin ay maging tagapagbalita na nagsasabi sa mga tao na si Jesus ay dumating at muling babalik, no? Yung ipaalala natin sa kanila ng Panginoon ay dumating at nakipamayan sa tao. At yun ang katotohanan na hindi natin kayang alisin, that Jesus became flesh and dwelt among us. At nang siya po ay mamatay at muling mabuhay, siya po ay umakyat sa langit at nangako na siya ay muling babalik, no? So, gusto nating maging handa ang mga tao sa kanyang pagbabalik at maitama ang kanilang ugnayan sa Diyos. Kung meron mang problema yung kanilang ugnayan sa Panginoon, ay maituwid at maiwasto sa pamamagitan ng mga panawagan na nilagay sa atin ng Panginoon. So, yun po yung number 1. Ano? Number 2 natin, the message of John the Baptist. So, kung kanina, ang number 1 po natin ay the mission of John the Baptist. So, dapat alam natin kung ano yung mga mission po natin sa buhay. And then, number 2, the message of John the Baptist. So, sa message of John the Baptist, ipinangaral ni Juan ng bautismo ng pagsisisi para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Ulitin ko, ipinangaral ni Juan ang bautismo ng pagsisisi para sa kapatawaran ng kasalanan. Isa pong symbolic yung gusto ditong ipakita na yung bautismo sa tubig ay isang paglilinis sa lahat ng ating mga karumihan, sa lahat ng ating putik, sa ating mga pagkakasala. So, karaniwang sinasabi niya sa mga tao na magsisi sa kanilang mga kasalanan at magpabautismo. Remember na ang bautismo sa tubig ay tanda ng kanilang pagsisisi at kapatawaran ng Diyos. Kasi ang totoo niyan, pwede naman tayong patawarin ng Panginoon without water baptism, ano? Pero ginamit po yung bautismo sa tubig para ipakita yung symbolic na kailangan linisin tayo sa ating lahat ng ating karumihan. Kasi sa ayaw natin at sa gusto, lahat tayo ay naging marumi, lahat tayo ay naging makasalanan, hindi lang dahil sa ating ginawa, kundi dahil sa ating minanang sala o yung tinatawag po nating inherited sin. No, simple lang ang mensahe ni John. Kung papansinin po ninyo, hindi ito komplikado, at the same time matapang at malakas ang kanyang loob ng tawagin ang mga Pariseo kung sino sila. At ito yung naka-attract, mga kapatid, no? It attracts sinners, no? Yung lifestyle ni John. Kasi yung pamumuhay niya po ay hindi balakid sa kanya. Kung ano man yung kaharap niya, ay walang takot niyang i-execute yung kalooban ng Diyos. So matapang din niyang binabalaan si Herodes tungkol sa pakikisama sa asawa ng kanyang kapatid. Sinabi pa nga niya, no? Sinabi pa rin niya, ang dapat sabihin kahit na may banta at mapanganib para sa kanya yung ituwid ang mga namiminuno. Pero hindi po yung naging alintana, no? Hindi alintana sa kanya, no? Walang ang pangamba, walang takot na hinarap niya yung ano man pwedeng mangyari. So number 3, the lifestyle of John the Baptist. Ito, merong lesson ditong itinuturo sa atin na napakaganda, lalong-lalo na po tayong mga lingkod ng Panginoon o naglilingkod sa Panginoon. Hindi siya pumunta sa pinakamalaking lungsod ng Jerusalem. Ano? Walang ganun, walang desire na pupunta ako ng Jerusalem para makilala ako. Kasi dun sa wilderness o dun sa sa disyerto, ay bagamat minsan sa tingin natin hindi tayo doon makikilala kasi parang nakatago, liblib na lugar. Pero kapag ang Diyos ang nagbantayog sa iyo, no? Kapag ang Diyos ang nagpakilala sa iyo, kahit nasaan ka pang lupalop ng daigdig, ay kaya kang ibantayog, kaya kang ipakilala ng Panginoon. Kaya nga minsan ginagawa kong biro po yan na wag na nating pasikatin yung ating sarili, no? Dahil mas maganda ang Diyos ang magpasikat sa atin. Dahil pag ang Diyos ang nagpasikat sa atin, walang makapagpapalaos sa atin. Dahil alam naman natin yan,
na kapag ang Diyos ang nagbukas, walang makakapagsara. At kapag ang Diyos ang nagsara, walang makapagbubukas. Kaya maganda, ang Diyos na ang bahalang magpasikat sa atin. Ano? Hindi tayo yung magpapasikat ng ating mga accomplishment, ng ating mga nagawa. Sapagkat kapag ginawa natin yun, tiyak yun, na hindi pa tayo sumisikat, lalaos na po tayo. No? So, hindi siya pumunta sa pinakamalalaking lungsod ng Jerusalem upang mangaral. Sa halip, no? Siya ay sa ilang o sa disyerto nangaral. Dito siya tinawag ng Diyos para magministeryo, no? So, walang tanggi, walang reklamo sa kanyang panawagan. Isang aral para sa atin na kahit saan ka tinawag ng Diyos upang ibahagi ang kanyang mga salita, gawin mo itong may katapatan at buong husay. Naalala ko yung alipin na binigyan ng 5 talento, no? Yung isa 2 talento o 5,000 salaping ginto, yung isa naman 2,000 salaping ginto. Nung kanila po itong pinamunga, habang umalis ang may-ari nito, ay naabutan po silang napamunga nila yung mga ipinagkatiwala sa kanila. Kaya ang sabi ng may-ari, ang sabi ng Panginoon, magaling at matapat at mabuting lingkod. So napakaganda ng appreciation na binigay ng Panginoon. So makikita natin dito, pag tayo ay merong panawagan, gawin natin ito ng buong katapatan at buong husay. At gagamitin niya ito upang maisakatuparan ang kanyang mga layunin. Karagdagan, si Juan ay nagsuot ng buhok ng kamelyo, sinturong balat at kumain ng mga balang at pulot-pukyutan. Maliwanag po yan, no? Na ang pananamit at pagkain nito ay nagpapakita na siya ay humantong sa isang liblib at mahirap na pamumuhay. Pero hindi po balakid kay John, no? Si John ay nakatuon sa layunin, sa kanyang panawagan. Inuna niya ang pinakamahalagang bagay, ang paglilingkod sa ating Diyos. Kasunod lamang ng mga pangangailangan. No? Ang application po natin dito ay namuhay si John ng sobrang simpleng buhay. Maaaring isipin ng ilan na napakahirap nga naman ang kanyang pamumuhay. No? Well, walang permanenteng tahanan, walang marangyang pagkain, walang magarbong buhay, walang mamahaling damit, sapatos, malayo sa society o sa kabihasnan. Sa tingin mo ba nasiyahan siya? Well, I'm sure masaya si John sa kanyang panawagan. Bakit? Or bakit siya nakontento sa ganitong simpleng buhay? Dahil alam niya, mga kapatid, ang kanyang layunin. Kapag alam mo yung purpose mo sa buhay, kahit na alam mong nahihirapan ka, ginagawa mo kasi meron kang purpose, meron kang objective, meron kang goal, no? Kagaya po sa isang ama, alam niyang nahihirapan at hindi madali yung kanyang pag-abroad, yung kanyang pagtatrabaho, at minsan pa napapalayo sa pamilya, pero hindi niya alintana dahil nga po sa alam niya kung ano yung kanyang layunin. So, hindi natin kailangan ng mga bagay para maging masaya tayo. Kailangan natin yung maging matibay sa relasyon at ugnayan natin sa Panginoon. Na siyang tumatawag sa atin. Well, another thing, yung the character of John the Baptist. Isa pa po ito sa matututunan po natin. Una, ay meron tayong the mission, the calling, and then this one is the character of John the Baptist. Makikita po natin dito, yung character ni John the Baptist ay napakababa ng kalooban, no? Bagamat ang tapang ng taong ito, no? Ang tapang, walang habas, walang takot na haharapin niya anuman ang kahinatnan ng kanyang panawagan. Pero napakababa ng kalooban, no? Napakababa ng kalooban. Bakit? Ay una dahil sa alam naman natin na noong mga panahon na yon, sikat na po siya, no? Marami nang kumikilala sa kanya, nag-a-acknowledge sa kanya. At kung tutuusin ay alam naman natin na mas matanda si Juan Bautista kay Jesus. So ahead siya kay Jesus. Kaya maraming nakakilala sa kanya that he is a man of God, no? Isang lingkod, isang propeta, at marami pang iba. Pero alam niyo po ba, never niyang nag-try to claim any amount of glory for himself. Hindi po siya naghangad, no?
Kilala niya na si Jesus ay nakahihigit sa kanya. Kaya nga sa Philippians chapter 2 verse 3 hanggang 8, do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourself. Let each of you look not only on his own interest, but also to the interest of others. No? Hindi na tayo nag-iisip ng pansarili, kundi ang iniisip na natin ay yung para sa kapakanan naman ng iba. So napagtanto ni John o napagtanto niya na hindi siya karapat-dapat na maging alipin man lang ni Jesus. Karaniwang ang mga alipin ang naglalahad ng mga sandalyas ng mga tao. Pagpasok sa isang tahanan, hindi niya inangkin na siya ay kapantay ni Jesus o kahit isang hamak na alipin man lamang. Gaya na lamang na sinabi po ng Bible patungkol po kay Jesus sa Philippians 2 verse 6. Who, being in the very nature of God, did not consider himself equally with God, something to be used for his own advantage. Tingnan nyo, pwedeng gamitin for his own advantage, but never and never Jesus did it. Ang ginawa niya, who being in the nature of God, did not consider himself equally with God, something to be used to his advantage. Amen. So, palatandaan na tayo po ay nagpapakumbaba o meron tayong kababaan ng loob or yung being humble. Yung sinasabi po ni John na, I must decrease that God may increase. So, pinakita dito yung kanyang boldness sa kanyang character and lifestyle. Yung kanyang katapangan. Sabi niya, sinisigaw niya doon, patunayan muna ninyo sa inyong mga buhay na kayo nga ay nagsisisi. Isang bagay na laging namumukod tangi kapag binabasa mo ang tungkol kay Juan ay ang kanyang pagiging simple, malinaw at matapang na mensahe. At ang kanyang mga salita ay makapangyarihan, tinatamaan niya mismo sa puso ang mga tagapakinig. Hindi siya natatakot. Masaktan ang mga tao, hindi siya nag-aalala tungkol sa kanilang reaksyon. Kinasusuklaman siya ng mga pinuno ng relihiyon, tinawag niya pa ring anak ng mga ulupong ang mga Pariseo at mga Sadduceo. Kaya pulutan natin ng maraming magagandang aral. No? Magsabi ng totoo, ibahagi ang ebanghelyo ng tumpak at buong husay. Huwag matakot na masaktan ang damdamin ng tao sa mensahe, ngunit huwag din naman sinasadyang masaktan ng iba. Ngunit hindi natin sila dapat itolerate ang mga pananaw na hindi ayon sa Biblia. Magtuwid nga daw po tayo ng may pag-ibig, sabi ng Proverbs 27. So, let's go to the conclusion. Ang conclusion po natin, know your mission, your purpose, and learn to humble in obedience. Once again, ating pong conclusion, know your mission, alamin mo yung mission mo, and your purpose, and learn to humble and obedience. Purihin ng Panginoon sa atin pong prayer, Lord, teach us to humble ourselves each day. Dapat araw-araw yan, no? So, para sa ating comment section, please don't forget to comment down and also paki-like and share na rin, baka makatulong sa iba. Maraming salamat. Purihin ang pangalan ng Panginoon hanggang sa muli. Ito pong inyong kapatid kaibigan, Kuya Bo.